salamat sa Ginoo sa lain na usab nga Sunday nga iyang gihatag sa tuwa nga din kita makasimba sa Ginoo diha sa espiritu ug kamatuoran. So salamat nining orasa nga makapamalandong ta sa pulong sa Ginoo. Okay, akong gihangyo ang tanan nga manindog. Then palihog ko sa Acts 1:8. Then atong dunganan sa pagbasa. But he shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you, and he shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Luke chapter, and behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry ye in the city of Jerusalem until ye be endued with power on high. Ang Ginoo magapanalangin siyang pulong. Father, we thank you, Lord, niining matahom Ginoo nga kabuntagon nga imong gihatag sa amoa. Salamat Ginoo nga ang imong mga pulong mo'y maghatag kanamo Ginoo paglig-on kanamo sa matag usa. Salamat Ginoo nga ikaw magtudlo kanamo sa kinabuhi nga diin Ginoo kaangayan diha sa imong atubangan. May ako mga pag-ampo nining orasa o Dios nga imong ipakanaog ang imong balaang espiritu sa among ataliwala aron Ginoo mo'y mag-andam sa matag usa kanamo nga panudanan. Labi na Ginoo kaning ubos nimong alagad ugad. Wala joy Ginoo'y mga pulong nga gikan sa kuha kundili ugad gikan kanimo aron Ginoo ang amo ang mugawa sa akong baba Ginoo dunay kinabuhi. Kay ang imo lang pulong makapausab sa matag usa kanamo. So dalaygon ka nining orasa, among itugyan kining orasa ug kaning dapita akong gitugyan diha kanimo nga imong i-preserve yun ug ang imong presensya ning dapita ilukop nimo sa tanang kanto ugan in Jesus name. Amen. Okay, makapanglingkod ta uban sa presensya sa Ginoo. Kung atong tan-awon ang pulong sa Ginoo sa Acts chapter 1 verse 1:8 dunay gitawag diha og power. Now then apo diha Holy Ghost. Ang Greek word sa Holy Spirit or Holy Ghost is ang Spirit, it means pneuma. Or holy, it means hagion. No? So, ang Greek word sa Holy Spirit is pneuma hagion. Pneuma, it means spirit or breath or gininhawa or hangin. So makita nato na siya sa John chapter 20 to chapter 20:22. No, siya palihog ko para makita nila ang unsay diha ang gikuhaan sa Greek word sa pneuma hagion, no? Kay kanang John chapter 3 verse 8 ana mauna siya ang wind. And so when he had said this he breathed on them and said unto them, receive ye the Holy Ghost. Ani nga moment wala pa nakagdawat og Holy Spirit ang mga believers. Kang Jesus Christ ni siya nga word, iyang gingnan nga receive ye the Holy Spirit. Pat wala pa sila nakadawat ani nga panahon. So iya pa lang ginhawa pa lang niya pero di not receive yet the fullness of the Holy Spirit. The only thing nga ilang nadawat ang ilang naani ang indwelling presence of the Holy Spirit, but the endued power wala pa nila madawat. Then diha sa kwan kanang 3:8 that is gitawag kang kwan na di na kuno sa is nadiha ang wind. Now so hagion means holy or sacred or set apart. So pag ang Holy Spirit pinasahi, sagrado, no? Then again ingon siya pneuma means Holy Spirit, the third person of the triune God, co-equal, co-eternal with the Father. So makita nato na sa Matthew chapter 28 verse 9, mingon siya, go and preach the gospel, no? And baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. So kana siya nga statement sa Matthew chapter 28 and 28 verse 19, gipakita diha nga equal gyud ang Holy Spirit ug ang Son and God the Father. So they are equal. Kay ang baptism nga baptize them in the name of the Father, ang name anak niya, no, ang name anak niya sa original nga language that is authority. Ang word ana siya authority. Panginoon, baptize them in the authority of the Father and the authority of
the Son, and of the authority of the Holy Spirit. Then other things sa Acts, no, sa Acts chapter 1 verse 8, mingon siya, pag-ingon niya siya nga, makabaton mo o gahom. That power, ingon siya, the Holy Spirit. Again, the Greek word of the Holy Spirit, again, is pneuma. Pneuma hagion, it means dunamis. Pag intag dunamis or dynamite or electric, no, electrical. So, pag mao na ang presence sa Holy Spirit, mahimo na siyang pag naa ang presence sa Ginoo kanang murag mubuto. No, dunamis or dynamite, mubuto siya. In times nga ang Holy Spirit naa sa atong taliwala, mura na siya og kanang bomb mubuto sa atong taliwala. That's why kung makita nato ang mga kanang pangtarbaho sa Holy Spirit sa una kusog kayong move sa Holy Spirit. And what is the difference today? Mo na pangutana, no? So pag mangutana tag inana, wala na gid ang diferensya sa God the Father. Wala nang diferensya sa Ginoo. Ang diferensya na nagyud siguro sa atua. Amen? So that's the work of the Holy Spirit. Then matingala pug ka kay atong andamo ng tag-usa nga kung dunay presensya sa Ginoo gitawag siya og electrical. Pag may tag electric, di ba kung ma-electrocute, di ba kung naay makurinti kanang ma-electrocute, sayo pa ng word nga makurintihan, no? Pag sa engineering nga kung dili na siya maigamiton, that is electrocuted, na electric na, or pwede pang inunimo na voltahian. Kay that is voltage, kay pag ingon tag nakurintihan, sa kuan na siya sa ampere, ang iyang unit ana is ampere, dili makapatay ang ampere. No, so pag may tag na voltahian, combine siya sa duha, no? So mao nang makapatay. So ang ma-electrocute kani pag ang presence sa Holy Spirit naa pag hikap nimo sa na-experience nato na-experience nato nga panahon nga kanang muhawid kas na feel sa Holy Spirit, maapil po ka. Nitis mo na. Then kanang nasa tubangan mo mura siya og ning kurinti dito sa uban. So that's ang kuan mo na sa power of the Holy Spirit. Okay, so ang atong higutan gi-plus naman to ganina, no? Ingon po ng gi-plus na ganina the empowerment of the Holy Spirit upon the believer. So ang pagpadawat or paghatag ko gahom sa mga sa balaang espiritu, sa magtotoo diha sa Santo Espiritu, no? Hatagan niya o gahom ang kita diha sa Holy Spirit. Empowerment of the Holy Spirit is giving power to us. Muhatag og kagahom sa tuwa. Muhatag og kagahom to live. Now sa una, makita nato diha sa Romans chapter 8 verse 13, for if we live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, He shall live for us. Meaning, as led by the Spirit of God, they are the Son of God. Then sa Galatians chapter 5 verse 16, this is I say then, walk in the Spirit, and he shall not fulfill the lust of the flesh. Then the fruit of the Holy Spirit, but the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Empowerment of the Holy Spirit upon the believer. Number one, to live a holy life. Pagpuyo sa pagkabalaan. And other things, there are 9 groups of the Holy Spirit. Number 1, part na, katong gibasa, this is part of 9 groups. Ang unang group is the fruit of the Holy Spirit in order to us to live a holy life. Then, klaro kayong pulong sa Ginoo sa Galatians 5:16, I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Kung ang balikan nato ang Romans chapter 13 verse 14, in siya, live
For if ye live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, he shall live. So, ibot pasabot nga kinahanglang dunagi pagpangamatay. Amen. Ina na imong abay, kinahanglang giday dunay pagkamatay. Dunagi pagkamatay. Dunagi patyon. Amen? Dunay patay. Kung atong kuanon ang pattern sa tabernacle, no? Mo gamay ta sa kanang tabernacle is kanang pattern of worship. Ang tabernacle inani ang forma kani ang holy place, kana ang most holy place then paggawas dito sa pultahan sa gawas man gitawag og outer court. So diha sa outer court tuad dito ang patay. Amen. So sa atong kinabuhi, mao pud ni kinahanglan og patay. Why kanong-ano man ka nga kinahanglan magigpatay ang atong kinabuhi? Why the Holy Spirit nag-empower man sa tuwa to live a holy life na kinahanglan maging dunay patay? Nganong duna magipatay? Then susihon nato pagbalik ang atong kinabuhi. Unsa may nahitabo dahil sa atong kinabuhi, human ang tao. Si Adan ang atong poor father, atong poor nga parent, poor parents sila Adan ug Eve nga gimanduan sa Ginoo not to eat sa tree of the fruit of the good and evil. Fruit of the tree of the good knowledge of tree of good and knowledge of good and evil. So pag ingon niya dito, dunay nahitabo. Ang nahitabo, musugotag sa dili, atong na kakuha ta og mga kinaidya gikan sa kalibutan nga hangtod karon ato gihapong gitagu-taguan. Atong gipalangga og ayo. Amen? That's why the Holy Spirit empower us to live a holy life. It means the Holy Spirit gusto niya nga i-restore niya ang gihatag sa Ginoo nga kinabuhi sa Genesis chapter 2 verse 7. Ihatong iuli kay ang Ginoo kung ubalik punta sa Genesis chapter 1 verse 1 chapter 1 verse 26, it says, let us make man in our own image. Ang image there ang iyang character. So, ang character gihatag sa tua. Mao to yung gusto nga gipagsulo. Pag-create niya sa tao, perfect ang tao. Pero sa dihang ning lapas ang tao, mao nang atong mga kinaiya, lahi-lahi gitag mga kinaiya. Which is dili makapahimuot sa Ginoo. That's why God empowered us sa pulong sa Ginoo, labi na gyud ang fruit of the Holy Spirit because that is for living. Sa ato ng pagpuyo, day-to-day life because nakig-away ta, pirmitang nakig-salubilo sa mga tao. Amen? Without the fruit of the Holy Spirit, without the empowerment of the Holy Spirit, sa atua, daghang kay tagkontra. Amen? Kay mo gawas gyud ang atong nakuha nga kinaiya dito sa kahoy sa pagkamaayo og dautan. Amen? So, diha na siya, nganong gi-empower ta sa Holy Spirit, nganong giyatang gigamhan tungod aron atong maalkontrahan ang tanan nato nga mga adlaw, sa adlaw-adlaw nato ang pagkinabuhi. Amen? Mao nang naginay conflict. Everyday mo meet gitag conflict sa atong either sa atong working place, even sa relationships sa atong husband and wife, naagi na siya permi. Dili man na siya may tabo because it is a part of sa atong daily life. That's why the Holy Spirit empower us. Then gusto mo nang ingon si Pablo nga mortify the deeds of the body. Kaya unsa man ang body? So kinahanglan yung patay, dunay patay. So ang usbo nako ang pattern sa tabernacle katong pamatyon nga mga mananap sa dito sa gawas, mauto ang kanang pareho sa atong kinabuhi karon
nga kinahanglan gid ang dunag yo'y patay sa atong kaugalingon. We need to kill sa ning sulod sa atong kinabuhi nga hiwi. Amen. Daghang hiwi atong daghang kay hiwi. Ang atong pagkakanang daghang hiwi nga mga batasan nga dili sa Ginoo. Kanang atong pagkabagutbutan mo na ingon ang Ginoo. Instead, do not murmur. Ingon ang Ginoo. No? Gibadlong ta, do not murmur. Then, work of the flesh, kato siya. Pag may work of the flesh, gusto nito Ginoo, patyon to because this is the work of the body. So, tanan, mo nang gi-equip ta sa Ginoo to live a holy life. Ingon siya, kung atong kanon yun, gikan pa sa Old Testament, ingon na siya nga, be holy because I am holy. So, iyan natang gi-equip. Then gituluan taniyag mga pamatasan sa Old Testament, gituluan ang daan. Amen? Ingon siya sa Deuteronomy chapter 6, tudluan ang inyong mga anak diha sa pagkaon, diha sa paglingkod, diha sa paglakaw, isulat ang mga pulong sa Ginoo sa dingding, sa pultahan, bisag asa. Amen? Mga pahimangno. Ngayon siya, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Parents, provoke not. So, balance. Ang mga ginikanan, dili. So, gi-equip kita sa Ginoo to live kanang nindot nga kinabuhi. Dayon, honor, ang anak mo, sultian, honor, thy parents, and makabaton og taas nga kinabuhi. Amen. So, daghan kayo og mga pahimangno ang Ginoo sa pagpuyo nga insakto. Amen. Tudluan tag-ayo. Gikan pa lang sa Old Testament, labi na kung magsugot ta o basa, gikan sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Diha tag itudluan nga, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy mind, with all thy strength. If we love God, sumupuyo kita og kinabuhi nga angayan. Amen. Angayan sa Ginoo. Ang mga young people, dili gyud unta makapasakit sa ilang parents. Amen. Ang parents mo dili pod pataka og tabi sa ilang mga anak. Amen. Vice versa. Dunay pakig kanang angay-anga kay kuan kita kanang balance gyud sa Ginoo. Ang ginikanan gipahimangnuan, ang anak po gipahimangnuan. So dunag yoy discussion sa family. Amen. Gituluan ta unsa ang kanang kinabuhi nga insakto. So the Holy Spirit gi-empower ta sa sakto nga kinabuhi. But if we don't read the Bible, ang atong kuan nadunggan ra nato sa mga libro sa kalibutan, okay ra man ang libro sa kalibutan, but we need the Word of God. Kaimportante kay ang pulong sa Ginoo, kay ang pulong sa Ginoo is absolute. Absolute ang pulong sa Ginoo. Pag ingon sa Ginoo, let their light shine among men. To kinabuhi. Example, be a salt. You are the salt of the earth. So, timpla, amen, gituduan kita og insakto nga. Then, mingon siya, dili ta, pag sa Ephesian pod, ingon siya, gisting words. Pag-gisting mga pamalikas. Mga pataka o magamit ta og mga gitawag niya sarcastic nga words, mga idiom nga words. Pataka lang ta og tabi nga wala ta nakaibalo kung say meaning. Amen? So, daghan kayo. Sometimes, ingon ang Ginoo, do not use my name in vain. Pero, sos, Maria Joseph, ato paging ikuan ang murag kuan itong sos. Nga klaro king pulong sa Ginoo, do not use my name in vain. Busdak pag ginato ng sos. Purya buyag. Amen? So, daghan kay tag words nga wala ta na kay balo. Amen? Itipas-tipas pag ginato ang words nga sometimes wala ta nakaibalo kung say meaning. God teach us.
Gikuan gitag right words. Labi na sa mga young people, giingnan gid sa pulong ni ingon gid si Pablo nga flee youthful lust and be ye an example to the believers, but not only youth, anak nga words, appeal po ta. Amen. In words, in love, in words, in conversation. So, ang atok yung pulong, grabe. But, we thank God kay gi-equip man ta niya sa fruit of the Holy Spirit. Amen? So, ang fruit of the Holy Spirit, means siya, the fruit of the Spirit is love. So, ini circumstances nga moabot sa itong kinabuhi, higugmao na to. Amen. Bisan murag, nakita na to, murag, gani, kanang, ning lapas na ni sa akong capacity. Mayroon ang Ginoo love. Higugmaon lang gihapon nato ang sitwasyon. Even murag dili kayo nato madawat. Because mingon ang Ginoo, makiglalis ta sa Biblia, mingon man ang Ginoo, imong hunahuna, dili mo'y akong hunahuna. Ang imong mga pamaagi, dili akong mga pamaagi. Ang akong mga pamaagi, taas pa sa imong mga pamaagi. O ang akong mga hunahuna, taas pa. So, yung kag nganong itugot ba ni mo na Ginoo? Ay na lang pangutana kay mo Ginoo nga. Sometimes, ang ato lang miyong Ginoo, ang gikuman lang gid sa Ginoo, nga higugmaon nato ang matag sitwasyon. Either maayo og dautan. Pareha karon, kumplintas atong nasod. Wa ta kay balo sa kana yung lintunganay sa plano sa Ginoo. Ang ato lang, kinahanglan atong masayran sa atong kinabuhi nga mupuyo tag equip ta sa Ginoo to live, to obey. Bahala pag kanang atong gobyerno maot na kayo, dili na to malalis ang Roman chapter 13. Nga kinahanglang mo pailalom ta sa pinakataas nga posisyon kay ang Ginoo may nagbutang anak. Mo nang ang mga magtotoo nga moapil og rally, murag di na ginamayo. Wa gina nakaibalo sa pulong sa Ginoo. Amen. We need to know nga ang kung basahon nato ang Bible, dunay dautan nga hari. Dunay maayong hari. Mao nang maminaw lang ta, di po nga dili kita maminaw, pero di lang ta mag-apil-apil og kanpod. Nga moapot atong morali kay murag di na siya. It's not good because the plan of God dili mo itong plano. He allow things ang ato lang kuanon kanunay nga iyang gialaw ang tanang mga butang. Kay do na siya bitter plan sa atua. Gialaw niya ang mga butang para mo puyo ta og balaan. Amen. So tanan mga kuan sa Ginoo iya gitang gitudluan. Gi-equip ta niya nga kinahanglan sa tanang panahon. Do na tay kalipay, do na tay kalinaw, do na tay taas kayo nga pasensya, long sa piring. Pag may taglong sa piring, di na ta makatandi sa kinabuhi ni Job sa Bible. Kaya ito magtandi, grabe ang iyang pag-antos, pero wa gyud siya, mingwib ang iyang pagtuo. Nagpabilin siya nga nagpuyo nga balaan. Pero makita na to nga nagkumplin siya. Pero nagbalik ra gyapon siya sa Ginoo. So mao na nga kinahanglan atong tan-awon ang mga butang nga naa makita nato sa Bible. Nga gi-equip gid ta niya. Wala gid ta niya kulangi. Then in fact kisaaran pa kita sa Ginoo, I'll never leave you nor forsake you. Ug makulangan pag kita mingon siya, I'm a very present help in times of trouble. So we need to live. Gituduan ta niya ani nga mga butang, ang Holy Spirit gi-empower ta because today ang trabaho karon, ang nag-uban nato karon sa kalibutan, ang Holy Spirit na. Amen. Mao nang iyon si Jesus, kung dili ko mawala, dili padala ang Holy Spirit sa kalibutan. Kay kung si Jesus ra, though He is omnipresent,
Mura man gud puglain nga mo magic nga mo kalit lag gawas sa Pilipinas. Amen? Kaysa Israel rebeto siya. Ang iyang presence is kanang naatanan. Pero ang iyang personality tuwa sa Israel. Lisod mo kay muani sa Pilipinas in person. Amen? Do nakaibalo siya kung saan naitabo sa Pilipinas. That's why the Holy Spirit iyang gipadala because the Holy Spirit is naa sa tanan. Ug asa kani ang Holy Spirit karon? The Holy Spirit is not up. Sa una, the Holy Spirit is with us, naa sa mga Israelites. Pero karon, the Holy Spirit is within us. Naa sa sulod. So naa kanunay ang Holy Spirit sa tuwa mitabang aron makapuyo ta nga balaan. Amen? So number 2, Number 2, in Acts chapter 1 verse 8, gibasa nato kanina, but when he shall receive power, after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the outermost part of the earth. Then mingon siya, mi command siya sa tuwa, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. So, ang usa nga nganong gi-empower ta sa Ginoo as the witness for Christ. Matag usa sa tua, dili ta ujin sa kalibutan. Ang purpose why God ngi-save sa tua, aron ta mahimo unsay giingon niya sa Acts, ingon siya, he shall be witnesses. Both sa witness unto me, both in Jerusalem. Asa man ang Jerusalem? Sa atong family. Amen? So the first mission nga atong buhaton before ta moadto sa atong silingan, family. Amen? So we make list atong pamilya. Kinsa pamangka ang akong mga igsuon nga wala pa naluwas. Kung ang igsuon naluwas na tanan, kinsa man ka ang akong mga pag-umangkon, mga igagaw nga wala pa. Amen? So, maunay atong trabaho. Gi-empower ta sa Ginoo. Then, the empowerment of the Holy Spirit, wala kita niya kulangi. Amen? Gitagaan kita niya og sakto nga mga pulong sa Ginoo nga atong gamiton. Nga atong magamit nga sa dihang muduol ta sa usa ka tawo, daghan na kay tag deposito sa atong kasing-kasing. Kaso lang wala pag yun nato ma-realize nga ang Ginoo nag-una na natong daan before pagani taming abot sa tao, nag-una ng Ginoo ang daan sa tao. Kay mingon siya, I will go ahead. Remember when Abraham nagkuman ni Eliezer nga mangita og asawa ni Isaac, ingon siya, the Lord will go ahead of you. So mag-una na lang dito. Nan tinuod ang naitabo. Nga nag-una gyud ang Ginoo dito. Amen. Kay pag-abot ni Eliezer, pag-abot niya sa atabay, nag-ampo si Eliezer. Lord, ingon siya, ang una nga kanang muanhi diri sa kanang kab-anan sa atabay, kung ang babae kanay muanhi diri nga babae, then ingon ko nga paimna ko sa imong pitser o paimnon ko niya, then ingnon po nako nga paimna ko sa imo, paimna po ang akong mga kamil, paimnon po niya, mao na ng bayhana Ginoo. So, din mingabot dayon si Rebecca. Rebecca ba to? No, si Rebecca. Mingabot siya. Then pag-abot, wala man siya kabo. Ingon na siya nga, pwede bang inom ko sa imong pitser? Ingon na si Rebecca, oh sige inom. Siya, pwede pagpainom niya akong kamil? So, og unsay gisulti ni Abraham nga i-prepare niya ang babae nahitabo. Amen?
So kita po sa pagkuman po sa Ginoo sa tuwa, paghimo niyang witness sa tuwa, iyan na nang giandam ang tao before ta miadto pa. Amen. Preparado na ang kasing-kasing ana. Ang ato lang nga ang atong availability. So, daghan kay ta og buluhaton. Amen. Kinahanglan winid ka na makaibalo jud ta nga mga witnesses na ni Christ. No, witnesses ta ni Christ. Pareha karon. Kay balo bata nga ang Ginoo nay nangita karon. Ang Ginoo nay nangita og mga lugar nga sudlan sa mga magtotoo. Aron mas-share ang pulong sa Ginoo. Wala na kita lisod-lisura, amen? Ang mga schools karon open karon, panahon na. Kulang og mga values advocate ang Orkita. Imagine pila ka eskwelahan. Kung imong ihatag ang communication letter, mingon din ang principal. Kuan, ma'am, mga imi ka ng naay-communication, mauni. Kami ang, kuan, taga-imig schedule, ma'am, sa imong classroom nga makasuod mi. Then, kakinanglan ba o mailaki ta mo sulti? No. Ang gipangita lang sa Ginoo, ang atong availability. Walay eskwelahan sa Orkita karon kung magdala kag communication pare ato nga mobalibad. Because gikan sa region ang communication ning anhi sa division og mao toy imong ihatag mugahin gid sila classroom nga pwede natong handulan. Amen. Ngano man ang Ginoo mo'y naghitag pamaagi sa pagkakaron. Gitagaag pamaagi. Kaya ngano man kahibalo ang Ginoo nga nawala kanang ang atong kaisog medyo kulang-kulang na gyud. Amen. Pero ang kaisog nato mudawat sa responsibility to teach the children values. But ang values mga igsoon dili na mahimong dulot sa ilang kinabuhi if walay Christ nga sa ilang sulod. So unsay unahon? Panahon na dayon nga matuman nato ang Great Commission. Matuman nato ang Great Commission. Nga magsulti ta sa pulong sa Ginoo. Padawat ato silang padawaton. So diya na panahon nga mag-witness ta. Mahimot ang witness. Amen? So, na karon nga time dili na lisod-sudlon ang mga eskwelahan in schools. So ang mga teacher nga nadinhi captive ninyo inyong estudyante. Maka-insert kita og pulong sa Ginoo sa mga estudyante. But of course, mubalik ko sa una. Number 1, kinahanglang patyo na to po ang itong kanaiya para mahimot ang effective nga witness. Kanang atong mga kinaiya nga kuan dali ra kay ta mo react, kinahinayon to natong putol para mutuo po ng atong teacher at ng atong mga estudyante kung ato na silang witnessan. Amen? Karong ang mga pastor karon sa Orkita dili man tanan naghan kayong mikumit pero kulang pa gyud sila. Kay sa IMO alone, murag 25 ka seksyon ang gi-open. Dayon, pila ramang kabuk values advocate ang miapil ato nga time nga ang sa Pines murag puno-puno ng sa Pines. Sa Tlairon wala paghihapon na puno. Ang mubod murag kompleto na pero napay mga rooms sa elementary nga wala paghihapon masudli. So it's time nga magpagamit sa Ginoo nga mahimot ang witness of Jesus Christ. Kami nagsapaw-sapaw na mo schedule. Of course, unsay gisulti ang kaluwasan. Man is a sinner.
o dili siya makasave sa iyang kaugalingon. But salamat sa Ginoo nga ang grasya sa Dios makabaton kita sa kalam. For by grace ye are saved through faith. Diha na magsugod ang sulod. First day, gipadawat sila. Pila ka buok? Ang ilang classroom, 30, sa grade 10, 39 sila ka buok. Then ang present ato nga panahon, murag 30, 33. Dayon, dunay mga believers na daan nga mga 7 siguro ka buok. So kung maynusan ni mong 7 ka buok ang 33, dunay 36 ka buok nga gipadawat sa Ginoo. So imagine ng 36 ka buok. Dili man siguro kinasing-kasing sa purmiro. Pero sa magpadayon ang pagtudlo sa ilaha, makinasing-kasing nila. Amen. So we are Christ's witnesses. Gi-empower ta sa Holy Spirit to become a witness. Mahimo na to ng tanan because the indwelling presence of the Holy Spirit naa sa tuwa. Amen? After Jesus Christ atong gi-receive sa atong kinabuhi, the indwelling presence of the Holy Spirit, mao na siya ang dihapon nagmanifest, ang 9 fruits of the Holy Spirit. Mao na nagsanctify sa atong life para mahimo tang effective nga mga witnesses for Christ. We need to kanang evaluate sa atong self karon. I-evaluate na to. Ang Holy Spirit naabagit nag-empower ba kagit sa kuha. But dili ko mag-doubt na ang Holy Spirit sa inyo. Ang ato lang ang availability ragit sa tuwa. Amen. Then number 3. Now, kaya makita na to, na ang, sa number 2, bisa, the primary purpose of the Holy Spirit is to empower. To make believers into effective witness. Imagine, ang ato gyud nga purpose sa Holy Spirit sa tuwa, gi-empower kita niya, wala dita kulangi mga igsoon. Kay panahon nga malimot ta sa bersikulo na ang Holy Spirit. Amen? Namang gyud nang witness diri. Namang gyud nang witness ato sa plaza. Napoy nang witness na nga bisan asa. Kanang gi-memorize ba ninyo ang bersikulo? Of course, ang uban wala memorize pero sa dihang nang nata sa tubangan mo flow ang pulong sa Ginoo. Mo flow siya. Kinsa man ang trabaho? The Holy Spirit. So, siya, mo-flow na siya. No, so mo nang, sa atong pag-witness, kinalang, ang atong buhaton, mag-pray ta for boldness and opportunities to share the gospel. Una, Lord, tagai ko kaisog. Kay kaning akong naong Ginoo nipis-nipis ra gid ni. Maulaw gyud ko musulti Ginoo. Amen. Maulaw man gani ko mutungtong sa stage Ginoo. Kana siya nga panahon, mingon ang Ginoo mangayo ta. Pray for boldness and opportunities to share. How to kanang muitag opportunities to share? Kinahanglan muhatag kitag list sa Ginoo. Kani si Tapulana, si Isidra, si Pipito, si Agapito, o magsagan ka. Saan na to pag opportunities? Lord, tagay kog opportunities nga ma-meet na ko ni sila. Una, tagay kog boldness nga ma-meet na ko ni sila. Then Lord, tagay kog opportunities. Kanang magkita mi Ginoo aning ni Pedro, magkita kami aning dapita, mao na ginay sakto nga oras Ginoo nga musulti na gikunya. Then ang Ginoo mo-honor sa atong prayer, di ba? The prayer of the righteous availeth much. So paminaw ni atong mga pagampo. Una, equip ta niya in boldness, pagkan opportunities. Hala, opportunity na gini. Kay ingon dinhi man gigumingon sa Ginoo nga magkita gid mi aning hagdan. So pagkita ni sa hagdan, this is our opportunity and your opportunity to share the word of God. So mo na ang kuan sa then number 3. Now there are diversities of gifts,
but the same Spirit. And there are the princes of administration, but the same Lord. And there are diversities of operation, but it is the same God which worketh all in all. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. For to one is given by the Spirit the word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another gift of healing by the same Spirit, to another working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another diverse kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. But all this worketh that one and the selfsame Spirit, dividing to every man severally as he will. Then sa Romans chapter 12 verse 6 to 8, having then gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith, or ministry, let us wait on our ministering, or he that teacheth on teaching, or he that exhorteth on exhortation, he that giveth, let him do it with simplicity, he that ruleth with diligence, he that sheweth mercy with cheerfulness. 1 Peter chapter 4 verse 10 to 12, as every man hath received the gift, even so minister same one to another as good steward of the manifold grace of God. If any man speak, let him speak as the oracles of God. If any man minister, let him do it as of the ability which God giveth, that God in all things may glorify through Jesus Christ, to whom He praise and dominion forever and ever. Amen. Ang ikatulo, in order to serve God effectively. So the empowerment of the Holy Spirit upon the believers in order to serve God effectively. Gitagaan kita niya og mga gifts. Then, ang common na ito nga gifts tanan, ang common ginato tanan is exhortation. To exhort. Kay og, mingon ka, dili man ko pastor, dili man ko prophets, dili man ko apostle, dili man ko teacher, dili man ko evangelist. Because those ministry gifts, na say different equipment sa 9 gifts of the Holy Spirit. But ang tanan nga mga believers, ang atoa nga common nga gihatag niya nga gifts to exhort. Ino nang abay, to exhort. So walay exempted. Mang-witness gid ita. Amen. Because we have the gift of exhortation. Then ang atong pag-exhort sa pulong sa Ginoo, dili pud kita ang mo sulti. It's the work of the Holy Spirit. Amen? Wala lang tami testing. Amen? May ingon man gud tang dili gid pastor mo kurog magigugkan. Mudigid mo buka akong baba pastor. Murag gyud kog maamang. Panahon nga inana. Ingon ang Ginoo, it is written. Gigamana ta sa Ginoo ta una pa. Amen. Gi-empower na ta niya. Sa day of Pentecost, iyan ang gitagaan o gahom ang tanan. Amen. Though only those 120 disciple of Jesus Christ, but we are all disciple of Jesus Christ. Tanawag ko na imong abay, o disciple ba ni Jesus Christ? As long as we have Christ in our heart, we are disciples. Amen? Na ba exempted? Wala. God, the Holy Spirit, empower us to exhort. Exhortation. Kay kung atong sisgutan ang 9 gifts, sa ministry gifts, doon ay mga equipment ang pastor, doon ay equipment ang evangelist, doon ay equipment ang teacher, doon ay equipment ang prophets, doon ay equipment po ang apostles. Sa pagkakaroon, ang nagmanifest karon nga panahon,
Only 3 ministry gifts. But the gift of the Holy Spirit is still nagmanifest. Is still na ay mugawas nga apostles. Kaya ang apostle for today ang mga missionary. No, ang apostle for today is ang mga missionary. Then ang mga apostle, doon na sila equipment. Ang ilang equipment is sign and wonders. Pag intag sign and wonders, mga kaibulungang mga butang. So, maana diha magmanifest ang healing and miracles. Diha magmanifest. Then, diha po magmanifest na nila ang government. To manage government. The only thing ang apostle, dili magdugay sa usa ka simbahan. Ang apostles, ang dalong pinakataas nga mo istisya sa simbahan, human niya ma-establish ang church. Ang iyang effectiveness, tulo ka tuig. Pero ang church is fully equipped. Anang tulo ka tuig? Dili na siya mahimuyo. Dili na siya mahimuyo. Mangita gina siya lugar. Mangita na siya lugar nga iyang ablihan na pod. 3. Pila gani? 3 years. So, magmanifest niya. Sign and wonders. Pag sign and wonders, daghang kay mo manifest saya. Ang word of knowledge, manifest na saya. Makita na ko ang word of knowledge, makakita ka sa mga panghitabo o malabot. Ang gift of wisdom, ang makita na to, ang sa una, gift of wisdom. So magmanifest na sa usa ka apostles. Word of knowledge, word of wisdom, miracles and healing, of course, faith, gift of faith. So, gi-equip niya, gi-empower niya. Wala ba na sa tuwa? That gift mo manifest na sa tuwa. Bisa pag wala tayo simbahan. Pero ang sign and wonders, nahitabo, amen, kung atong tanaw ng Book of Acts, sa 120 ka mga disciple of Jesus Christ, sign and wonders ning kuanan man kan 11 na lamang kabuok ang apostles ato gilisan lang ni Matatias. Mo nang nahimong 12. Pero ang original nga apostle ni Jesus Christ na lang ato 11. Den giilisdan. Kunya kay 120 man to. Ang 108 ka mga tao nga kadawat sa gahom sa Ginoo. Sign and wonders nagpalo sa ila. So, kitang tanan nga mga followers ni Jesus Christ, gi-empower ta aron ang kanang sign and wonders nga naa sa mga apostles mahitabo sa nato. Amen. Then, evangelist. Gi-equip na niya ang mga tao. Gi-equip niya ang evangelist. Gamay-gamay lang atong kuanon anang mga kuana kay kuan na siya taas mo kay na nga kuan. Pero mga nang makaibal to bisag gamay lang nga ma-empower sa solis. Ang evangelist unsa equipment? Ang equipment sa usa ka evangelist miracle and healing. Mo na makakita mo sa mga TV nato labi na magkuan nganay magwali bitbiton ang wheelchair. Ang uban managan. Amen, managan kay kanang dunay ming kuan nga init kay sa ilang lawas na ako'y sakit nga cancer dahil nay misulod nga init sa akong lawas. Then wala pa gani nangampo ang evangelist. Pero nang hitabo na nagmanifest na ang gift of the Holy Spirit. Kay kana siya kana siya nga mga equipment kanang duha mag-uban-uban na sa usa ka evangelist. Mag-uban-uban na siya. Ang kuan lang ana ang dili maayo nga labi nagdili magtotoo den giayo sa Ginoo den pagkahuman dili nimo padawaton sa Ginoo mubalik ra gyapon tong sakita. Mo nay kuan ana. So kinahanglan kinsay may magsunod sa evangelist? Pastor.
Kanang pastor, binlanan na sa tanang hugaw. Binlanan na sa tanang mga badlungon. Kanang resulta sa evangelist, bili na sa pastor. Ang pastor, administration. Admin na siya, admin. So siya na rin ang mag-administer. Then ang evangelist, wala gihumok nga message ang evangelist. Puro ginagahi. Dayon bisag kung saon o ginahinay og wali, ang wali moabot gyud sa kanang salvation. So manotice niyo na sa inyong gift ug nana ninyo nga may ninyong iskuan ang maayo kay sugod og wali, pero matingala mo nga moadto ra magyapon sa salvation. Then sakit kayo ang kuan sa evangelist. Mo nang ang iba pag naay evangelist kinalang sunod-sunuron sa pastor. Kay mao gina iyang gift. Pero ang gift sa evangelist gid kanang dunay mga milagro nga mahitabo, miracles and healing, managan, kanang mga kabhak, maulian, on the spot. Maulian na siya. Kay mao na equipment sa evangelist. Pero ang ilang life ana taas kayo ang consecration. Magpasting na sila tag 40 days. Mga ang uban ana tag dugay kay tag na moabot sila 80 days pero kanang light nga kwan liquid ra. Nadita kagwanta na di na lang mo mag-evangelist. Pero kinahanglan nga mang-witness gyapon ta. Amen. So ang teacher gi-equip man ta. Ang teacher unsa may kwan sa teacher? Ang timailan sa usa ka teacher kay gi-equip ta niya sa gift 9 gifts. Ang timailan sa usa ka teacher kanang kusog kay mokalot og mga words nga kanang kuan sa Bible nga ingnon ginya nga ang kuan ani, ang Greek word ani, ang Hebrew word inani, then kani siya mao ni meaning taas kayo. To mao na iyang kuan trabaho. Research tudlo. Dayon diha gyud magmanifest. Magmanifest niya kanang kanang gift sa Holy Spirit. Makita ninyo diha ang teachers. Ang teacher hantod karon present. Ang kanang five-fold ministry. Tulo na gid kabuk ang active ana. Kanang duha nga apostle ug prophets, ang gift na lang ang nagmanifest ana. Kay kitang tanan pwede tang mahimong apostles. Kay mahimong magmanifest ang sign and wonders. Kitang tanan pwede tang maghawid og church, pero mahibaw-an nato nga pagka 3 years nga nung dili na ta effective. Kaya di po taganahan nga mag-stay sa church. Dili man na sila sumhan sa naong ang ilang kuling lahi. No? So, mauna diha ang mga gi-equip kita sa Holy Spirit, gi-empower ta sa Holy Spirit, aron mahimutang effective nga mga witness. So, kitang tanan natay mga gift. Kinahanglan atong pangitaon na kasi nga gift. Kung gift ang atong gift pag sulti sa pulong sa Ginoo, sulti. Kung atong gift pag panaway sa pulong sa Ginoo, saway, amen. Basta sigo sa pulong sa Ginoo. Mao man na siya, kay mi man sa correction. Bubalik ta, tingon siya, all scripture is given for doctrine, for correction. Kung atong gift pang-correct ra gid pirmi. Correct basta naa sa pulong sa Ginoo. Amen? Basta in line of His Word. Kay gitagaan ta to serve God effectively. Kay kung hatagan ta na nga gift, dili gyud ma-offend ang atong mga i-correct. Gift man na to. Amen? So, naay mga gift. Then, diverse kinds of tongues. So, gitagaan, kitang tanan mga believers, gitagaan tag diverse kinds of tongues, lahi-lahi pinulungan. What's the purpose of kanang musulti tag lain-laing pinulungan? Why? Unsa man na? Ang purpose ana is to strengthen sa atong inner man. Ma-strengthen ang atong inner man. Mo nang gi-equip ta niya to become effective nga mga communicator, mga servants sa Ginoo.
Every believer is equipped with the spiritual gifts for ministry. Karon, ang atong buhaton, diskubrihon nato. Diskubrihon nato og atong diha sa pagkamatinud-anon nga paggamit sa gifts aron malig-on ta to build up the church. Unsay purpose sa nga atong diskubrihon aron malig-on ang church. Kay nahanglan ang church magmanifest ang fivefold ministry. Kinahanglang dunay teacher, kinahanglang dunay pastor, kinahanglang dunay evangelist, kinahanglang dunay prophets, kinahanglang dunay apostles. Kay ang prophets, ang iyang mga sinultihan, kanunay nga gikan gina sa Ginoo. Mingon ang Ginoo nagsulti nako nga kinahanglan nga kita mag hinulsulta sa atong mga tinaguan nga mga paana ang apuso ang kanang propeta gikan gid sa Ginoo musulti. Pero do nagyapoy pag-size up sa usa ka prophets. Panalitan sa church na mingonog, ang Ginoo nagsulti nako nga inani. Atong i-size up ang mga tao. Pareha ba itong inigro bitaw? Itong sa Facebook? Ang Pilipinas, noon sa namang Pilipinas may pirming sulkan. Nya, ang uban na pa po na tinuod. Dayon, ang nakakuha na itong anong Pilipinas man pirmi ang kwan. Naaman day ito'y kwan. Naman day ito'y hidi ang agenda kay kita may number 1 nga user sa social media. Pero naitabo po ang iyang gisulti, ang uban. So, kinahanglan tang panpunta ka ng musiusi punta ba sa atong isulti. So, kinahanglan i-discover na to atong gift. So, everyone naagitay gift. Mayroon kita nga, dili, walay pastor, wagi ko'y gift. Bakakon ang Ginoo kung wala tay gift. Munang atong i-discovery ang atong matag gift para paglig-on sa church. Kay kaupat, Romans chapter 8 verse 26 to 27. Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for us. We ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. And he that searcheth the hearts knoweth what is the mind of the Spirit, because he maketh intercession for the saints according to the will of God. Ephesians chapter 6 verse 18, praying always with all prayers and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all the saints. Number 4, pray according to God's will. So, dili mag-ampo ta kung say God's will sa Ginoo. Amen? Ang gi-empower ta sa Holy Spirit, the empowerment of the Holy Spirit upon the believers, aron ta mag-ampo according to God's will. The Holy Spirit is strengthen believers in prayer and intercede for them. So, ang atong purpose nganong gigamhan ta sa Holy Spirit, aron ta mahimong mag-inampon ang atong mga pag-ampo kanang will gid sa Ginoo. Lord, taga ikog eroplano. Will ba sa Ginoo nga taga eroplano nga di man mo drive? Kuan kayo kanang kinahanglang will sa Ginoo. Ginoo taga ikog maasawa na yung edad kuan pa 10 anyos pa. Will ba na sa Ginoo? Murag dili pa. Amen. Kinahanglan ang gusto sa Ginoo, ang will nga, ang right nga prayer sa kaugalingon nato, Lord, lig-una ko sa akong pagpangalagad. Lord, tagai ko og kaisog. Lord, gamita ko. That is the will of God. Lord, may akong pag-ampo nga si Tapulana, Ginoo, ang akong best friend. Ako, maluwas gid sa Ginoo. Gamita ko, Ginoo, para niya. That's the will of God. Ginoo ang akong pamilya tanan o God, mga lagad gyud sa imuha. That's the will of God. Kinahanglang kanunay ang atong mga pag-ampo according to God's will.
dili kita pataka og ampo. Nga kanang mo ampo tag imposible. Amen. Magampo tag tagai kog helicopter Ginoo. Saan man helicopter nga di kita ka ba mo kuan? So, kana siya nga ang atong prayer kinahanglang in line of God's word. Ang gusto sa Ginoo nga ang atong prayer anani, Lord gamita ko ining last days. Daghan na kayo mga tuig Ginoo nga ang akong kinabuhi murag wala na nagamit. Ngano man ang akong kinabuhi sa una Ginoo sa batan-on pa ko. May man kay ko mo witness sa uban. Karon lagi nawala na. Lord, restore my joy to witness other people. Lord, restore. So, kana ang mga will sa Ginoo. Sa young people, may nawa man kung gana, pastor. So, sa may light nga po, Ginoo, liguna ko. Ginoo, gamita ko. Ining last days, ang atong prayer, kinahanglan nga mag-intercede ka. Kung sa asa mayon sa dia, intercede for them. Asa ta mag-intercede sa atong self. Intercession of ourselves. Nga naman, karong panahon na, kung ang atong ampo karon maghinay-hinay, kanon ta sa kalibutan. Kaunon ta sa kalibutan. Gikaon man gani ng mga banggitang mga pastor. Kita pa, kanon ta sa kalibutan. Kanang atong company, kung nata sa company sa mga businessman, kung ang atong pag-ampo sa atong kaugalingon, wala na sigo sa kabubuton sa Ginoo, kanon ta sa mo nang intercede ta sa atong self. Mo nang everyday ang atong pag-ampo, Ginoo patya ang tanang gana sa akong kinabuhi. Ginoo patya ang akong place, Lord. So, papatay na to. Mao na atong prayer. Lord, equip me for the gift, sa gift of the Holy Spirit. Equip me for sa fruit of the Holy Spirit. Because kana siya nga mga gift or kana siya nga mga fruit, dili na siya magmanifest, magdungan. Imposible po kanang 9 groups mo manifest na magdungan, dili. Magmanifest na siya ang 9 fruits of the Holy Spirit, magmanifest na siya sa atong prayer o sa kakinahanglan ra. O banghagon ka, unsa nga klase nga gift nga mo manifest. Patience, iba? Patience. O murag na nawala po ang atong murag di naman kumutuo ni pastor. Ang atong Lord, ibalik ang akong nga mutuo ko sa pulong sa Ginoo. Kay dili man si pastor akong gipaminaw, ang pulong man sa Ginoo. Amen. What the word of God says. So kung unsay gisulti sa pulong sa Ginoo, kinahanglan atong mubalik ta sa sakto nga pamaagi nga mga pag-ampo. That's why God empowered us. Then unsay atong buhaton? Seek the Spirit's guidance in our lives. In your life, in our life. Isip na to ang guidance sa Ginoo. I-apply na to, Lord. Ato yung pangitaon kung sa kabubuton sa Ginoo. Amen. Dili ta kanang musukwahi. Nga minta, ako na ni Lord. Mukanta na ka, I did it my way. Mukanta na niya tana. Klaro kayong pulong sa Ginoo apart from me. Dili ta makabuhat og sakto. Pag malayo ta sa punuan, according sa John chapter 15, wala ta. Amen? So kinahanglan sa kanunay, musik ta og guidance sa Ginoo. Guidance yun. Yang people, ginikanan, nga usahay mo atong anak, di na masabtan, lami na kaihawon, kay murag lami nagigay batasan. Ang atong prayer is, Lord, guide me unsaon ako pagdala ni akong anak. Kay og ato na patyon, anak mong gihapon na to na.
Di ba? O itong anak. Sa kung sa kabuang sa itong anak. Love lang yapon. Kay og hunahunao na to, unsa na lang takabadlungon, nga nang gihigugma pa magyapon ta sa Ginoo. Amen? Say murag sumahan na ta, pero kinanglang musik ta sa the Spirit, guidance sa ato nga prayer. Amen? God empowered us. Di kita mo pataka dyan. Amen? Kinahanglan kita, kanunay sa Holy Spirit, the empowerment of the Holy Spirit, kinahanglan kita kadadlaw. Estudyante. Lord, mo uli na lang ko sa mua kay mingaw, nagig kayo. Gimingaw, nagig ko sa akong ilok sa akong mama. Mga estudyante, say, kanang, murag ko nagig kay ta, murag, nabur nagig kay ta, pero mo pray ta og guidance sa Ginoo, right guidance. Kinahanglan na siya. Sa nga right nga guidance, akong mama ra ba Ginoo, nagkabudlay na lang to, naghubo-hubo na lang to, mag-inani akong desisyon. Amen? Kinahanglan, we need to, kanang right nga prayer in spirit, guidance yun. Muna ang Ginoo nag-empower ginato, pray according to God's will. Ang will sa Ginoo nga kinahanglan kitang joy natay kalipay kanunay, gwapa ta kanunay, ato espiritu gwapa sa kanunay, din makitaan kita sa Ginoo nga matinud-anon ta sa ato mga pagampo. Ang gusto sa Ginoo nga panahon sa intercession nga prayer naata. Amen? Kay because we need it. And we need each other. Imposible mingon ang Ginoo, no one is an island. Wala ya mo'y pwedeng mag-inusara aning kalibutan na. We need each other. So our prayer, kinahanglan nga masakto yun. Spirit mo guide sa tuwa. Amen? Kaya akong hangyo ang tanan nga manindog, una nga atong mahibawan, number one, nga kinahanglan, number one nga, ang gi-empower ta sa Ginoo, number one, to live a holy life. Ikaduha, aron ta mahimong mga witness sa Ginoo. Amen? As a witness for Christ. Ang ikatulo nga aron ta mahimong mga in order to serve God effectively. Ang ikatulo, pray. Ikaupat, pray according to God's will. Amen? Atong iduko atong mga ulo. Hallelujah.